This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat mula sa impilan ng tagapagatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyong iyon ang kahalagahan ng pangalan ng Ama, Yahweh, at pangalan ng Anak, Yeshua. Hinango sa aklat ng Biblia at iba pang mga referensya katulad ng iba't ibang encyclopedia, world history, Timeline of Israel at Tanakh ang tawag sa original na Hebrew Bible. Ang kasaysayan ang magpapatunay kung bakit naalis sa pagkakagamit ang pangalan ng Ama, Yahweh, at ang Anak, Yeshua, sa kadahilanang sinakop ng iba't ibang bansa ang Israel, na kung saan ay kasamang ipinatutupad din naman ang kultura, tradisyon at higit sa lahat ang taglay nitong mga relihiyon bilang mga mananakop. Mga tinaguriang piking mga guro or scholar kung saan naging dahilan ng ilan sa mga Hudyo ang mailigaw at siyang naging instrumento ng pagpapalit sa kanilang mga pangalan. At sa kabilang banda ay may itinira siyang mga propeta na mga tapat din naman sa kanya hanggang sa kanilang kamatayan, mapangalagaan lamang ang tunay at orihinal na pangalang Yahweh at Yeshua. Kung kaya, ganun na lamang ang pagsusubaybay ng dakilang Amang Yahweh na ang kanilang personal, orihinal na pangalan ng Amang Yahweh at Anak na si Yeshua ay kanilang tinututukan at iniingatan maging sa simula panglikhain ng mundo hanggang sa walang hanggan. Bayang sinilangan ng mga Hudyo ay tinatawag itong Eretz Israel, Hebreo, o Land of Israel, English, kung saan nanggaling ang kaligtasan ng buong sansinukob, sapagkat ang ating Mesiyas o ang ating tagapagligtas ay isang Hudyo, si Yeshua, partikular mula sa lahi ni Judah, anak ni Jacob, na di kalaunan niya ay tinawag ito sa pangalan ng Israel. Si Jacob, na di kalaunan ay tinawag sa pangalan na Israel, na sa ngayon ay bayan na ng Israel. Narito, babasahin para sa atin ang aklat ng Biblia, Genesis chapter 32 verses 27 up to 32.
Babasahin ni Sister Nura para sa atin. Genesis 32 verse 27, 32 to 27. At sinabi niya sa kanya, anong ang pangalan mo? At kaniyang sinabi, Jacob. 28. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay makipag-ugnayin, kunyagi sa makapangyarihan at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. 29. At siya'y tinatanong ni Jacob at sinabi, ipinamahimik ko sa inyo, sabihin mo na sa akin ang iyong pangalan. At kaniyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Verse 30, ang tinawag ni Jacob ang pangalan na dakong ayon na Panil ay sapagkat iniya'y nakita ko ang makapangyarihan na mukhaang at naligtas ang aking buhay. Ang kultura, reliyon at pagkakakilanlan ng laing Hudyo ay napangalagaan kahit paman nasakop ito ng iba't ibang mga bansa dahil buhay si Yahweh. Kanya itong i-preserve alang-alang sa kabutihan, hindi lamang para sa laing Hudyo, kundi para sa buong sansinukob. Kung kaya, huwag nating isantabi ang mga aralin patungkol sa kanilang personal at orihinal na pangalan na ngayon ay patuloy na inihahatid sa inyo ng libre at para sa kapakanan ng mga hindi nakakaalam sa buong kasaysayan ng bansang Israel. Mula pa sa simula hanggang yon, kung paano napalitan ang kanilang personal na pangalan. Ang Biblia sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 23 hanggang versikulo 27, ito ang sinasabi. Jeremias 23 verse 27 na nag-aakalang magpalimot sa aking bayan ng aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasaysay ng bawat isa sa kanila ng kaniyang kapwa gaya ng kanilang mga magulang na nakalimot ng aking pangalan dahil kay Baal. Sino si Baal? Atin itong tatalakayin sa mga susunod na ating mga programa. Hindi ordinaryo ang magumagawa nito, kundi sila din ay mga tagapangasiwa ng mga aklat ni Moses at kinikilalang mga scholar sa kanilang reliyon. Paano at bakit? Sundan natin ang mga bansa na sa kanila ay nagpabago ng loob at kaisipan na hindi na natiling tapa dahil na rin sa takot sa mga mananakop at sa takot na rin ng pangalan Yahweh. Ganun pa man, mayroon pa ring natirang mga tapat nga na mga naglingkod kay Yahweh at pinanatili ang katotohanan at patungkol sa kanilang pangalan, bagamat ang mga salita ng Biblia ay salita pa rin, original pa rin hanggang sa ating kapanahunan sa ngayon, kung kaya't nanatili ang kanyang katapatan sa kanyang mga sinasalita at sa mga naniniwala at nananampalataya nito. Bagamat napalitan na ang kanyang pangalan, ngunit dahil na rin sa kanyang programang Malaking Revival na magaganap buong mundo bago pa man dumating ang rapture, tinitiyak ng ating mahal na Yeshua ayon na rin sa kanyang propesiya sa aklat ng Joel chapter 1, 2, and 3. Tiniyak na ang aking mga sinasabi ay magaganap nga
At ngayon na nga, ang pangalang Yahweh sama at Yeshua sana susundan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan ayon pa sa kanya. Sa dalawang pangalang ito, kung ito ay sisimulang gamitin upang tunay na makilala sila sa tunay na pangalan, ang kapangyarihan na noong unang panahon na mababasa sa Old Testament o Lumang Tipan at bungad ng New Testament, panahon ng mga unang disipulo na mababasa din sa Biblia, ay panahon kung saan ang kanyang kapangyarihan sa pangalang Yeshua ay ginamit ng mga unang mananampalataya, at ganun din ang ating makikita sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik o rapture, na walang iba ang mataas na antas ng presensya at mataas na antas ng pagpakilos ng kapangyarihan niya. Tulad noong mga sinauna, ay tiniyak na ito ay mararanasan sa ating kapanahunan na ngayon bago pa man maganap o magaganap ang rapture. Ang tinatawag na revival o Hitshashut o sa Tagalog ay muling pagbabangon, muling babangon o muling ibabangon o revive ang kanyang pangalan, ay kailangan ito sapagkat ito ang magiging kaligtasan sa panahon ng Great Tribulation na mababasa sa Biblia, Aklat ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 43, at narito ay babasahin para sa atin. Juan 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya'y inyong tatanggapin. John 17, verse 11-12, at ngayon ako'y papunta na sa inyo. Iniwan ako na ang sanlibutan. Ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan niyo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay nag-iisa. Ngayon naman sila'y maging isa. 12. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin. Pinanagalagaan ko sila at wala may makapahamak sa kanila. Maliban sa taong tiyak na magpapahamak upang matupad ang kasulatan. Ang naganap na taon, 250 o 250 BCE BC, o bago pa man dumating sa mundo ang Mesiyas, ito ay may malaking papel na kung saan ang pagbabago ng tuloy-tuloy sa paggamit ng ibang pangalan na Lord, God o Hashim o the name, at hanggang ngayon, hindi lamang si Israel na tumanggap sa ating Mesiyas ay at pagbabagong loob Griego na rin siya rin naman ang sinusundan ng buong mundo na walang iba ang translation ng Biblia into Greek na noon ang Israel na sakop ng Greece, at tinawag itong napagbagong loob Griego, kung saan ang mga scholar ng Hudyo sa Greece na mga teachers at scholar ng Talmud o Hebrew Talmud ang tawag sa Hebrew Bible, at Pentateuch, meaning ang Talmud ang tawag sa first 5 books, Hebrew name ng first 5 books ng Biblia, at Pentateuch naman sa Greek, meaning ang first 5 books of Tanakh na Hebrew Bible o Biblia sa Tagalog.
Kung tayo po ay magbabalik tanaw sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng mga hinahawakan nating mga Biblia, dalawang malalaking impluwensya ang naitala sa kasaysayan na ngayon may malaking kinalaman sa ating mga pananampalataya dahil sa mga hawak nating mga Biblia at kung paano naganap ang mga pag-translate dito. Ang una ay ang Greece at translation na pinagawa ng hari ng Egypt na noon ay napasa ilalim at nasakop din ng Greece ang hari ay si Ptolemy II Philadelphus, isang pharaoh ng Ptolemaic Egypt taon 284 to 246 BCE CE. Siyang nag-commission na ilimbag ang Biblia sa Greek translation nga mula sa original Hebrew Bible para sa Library for Alexandria. At ang first librarian na si Demetrius of Philirrhone nag-request sa high priest na si Eleazar of Jerusalem na mag-send ng 72 scholars at 6 in every tribe of the 12 tribes of Israel. At naganap ang unang translation into Greek at nakumpleto ito taon 250 BCE CE. Tinawag itong Septuagint. Ibig sabihin, ang translation from original Hebrew to Greek sa first 5 books of Tanakh, of Talmud, ng Tanakh o Hebrew Bible, ay tinawag itong Pentateuch o unang 5 aklat ng Biblia, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, na hanggang sa ngayon, ito na ang ginagamit ng lahat ng Christians buong mundo at ng iba pang reliyon. Dito, ang 7,826 pangalang Yahweh ay naging 70 o 70 na lamang ito. At ang madalas na nababasa natin ay ang Lord, God at Hashem sa mga Christians and Jews. At ang Yeshua sa New Testament ay tuluyan ng nabura. Sa mga Greek translations, ngunit mayroon pa rin naman sa Israel na natili na gamit ay ang original na pangalan, Yahweh, sama at Yeshua sa anak instead of using Lord, God, or Hashem, which means the name. Sa katunayan, ang pangalang Yeshua ay ang amang Yahweh ay siyang nagbigay sa pangalan para sa anak. Yeshua, ang original na pangalan ng ating Mesiyas. Ito ang ginamit at tinawag ng mga apostol. Sa katunayan, kung ating mababasa ang aklat ng Gawa, kung si Saul, na bago pa man nilipat ang kanyang pangalan into Paul, nung siya'y naatasan, dala ang dokumento upang usigin ang mga Christian, actually wala pang Christian noon. Messianic sila. Kasi they were the believers of Messiah Yeshua. So, Christians that time, wala pa. Kasi ang Christians dumating lamang si Constantine ang siyang founder, which was in the 4th century pa. That was 300 years more than bago pa dumating ang Christianity. And 300 years, umakyat na ang mahal na Yeshua sa langit, saka pa lamang na imbento ni Constantine kasi that time, he was the emperor of Rome, kaya upang mapag-isa niya ang lahat ng tao, kailangan mapag-isa nga niya ito sa pamamagitan ng reliyon. Kung kaya, ang sinuman na tumitiwala dito ay kanilang pinipersecute. Kung kaya, si Saul, na dating Saul, si Apostol Paul, ay inatasan na habulin ang mga believers, ang mga followers. Kung si Saul ay ang dokumento ay hawak niya mula sa Rome at ito'y pangalan na dala ng Christianity. Na kung that time, wala pa siya. Wala pa. So,
that time, wala pa yung Christianity. So that time, hindi siya, kung ang pangalan na dala niya na ang believer ng ating kinikilalang Jesus o Jesus in Greek, so kung yan ang dala nila na pangalan, tiyak sa Rome, Jesus, at saka kung ang believer is Jesus, and then yung tumawag kay Saul sa heaven na, Saul, why do you persecute me? So kung siya Jesus, that Jesus, paano nangyari ang tumawag sa heaven na para siya sa watayin, si Jesus? Ang dokumentong hawak ni Apostol Saul is Jesus, and then ang kanyang hinahabol is Jesus. Actually, that the name letter J, that one is from Jesus, which is Jesus. Ang letter J ay dumating lamang nung panahon ng year 1100. Kung ating babasahin ang lahat ng encyclopedia, makikita natin kahit anong uri ng encyclopedia, mababasa natin na ang letter J ay nagmula siya sa letter I. At ang vowels na A, E, I, O, U ay naimbento lamang noong year 1100. At dumating at mula sa letter I, naimbento ang letter J ng year 1200 BC. So kung sa bungad pa lang, gamitin na ang pangalang Jesus o Jesus, how come na mayroong J sa first century ng AD, which was that the vowels and letter J has been invented, that was year 1100 and 1200. Lahat ng encyclopedia, mababasa natin yan. So therefore, kung dala nila ang pangalang Jesus, bakit sila hinahabol? Bakit sila pinapatay ni Nero? Which is Nero was the emperor of Rome. Bakit inisa-isa sila napatayin ang ating mga disipulo? Why are this happen during these times? It was because there was this, what we call this, mayroong religion, dahil ang Rome that time, dalawa bali ang naging problema during the time. Kasi unang-una, ang mga high priest, hindi nila tinatanggap na mayroong Son of the Almighty, Son of Yahweh. Kasi pakiwari nila kung mayroong anak, ang Almighty Yahweh, dalawa na ang Almighty. So therefore, dahil nagpakilala ang Ama sa Old Testament na siya lang ang Almighty, siya lang, yun ang dala-dala ng mga high priest, siya nga lang. Kung ating titignan ang pangalan ng anak na si Yeshua sa Micah chapter 2 verses 5 to 6, mababasa natin na pinangalanan siya ng Ama na siya ang si Yahweh ang tagapagligtas. Sinabi doon sa Micah. Ganun din sa Jeremiah, early verses ng Jeremiah 23, na pinangalanan siyang si Yahweh ang tagapagligtas. Ganun man nga ngayon ang kanyang pangalan sa Yeshua, si Yahweh ang tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin ng Yeshua. Iisa sila. Iisa sa kanilang pangalan, pero magkaiba sa kanilang person. And then, pagkatapos nung mga panahon na ito na naganap nga, hinayaan na lamang ang mga pangyayaring ito upang that time kasi 600 years nasakop ang Israel. Kung kaya, sa bungad pa lang, nabanggit ko na kung bakit napalitan ang kanyang pangalan dahil sa iba't ibang bansa na rin ang sumakop sa kanila. Nabagama, may mga lahi pa rin ng mga Hudyo na na-preserve ang kanyang pangalan bilang Yeshua. At ito ngayon, ang magandang balita dahil ang ating New Testament
ang ating New Testament, which is, ang salvation is by grace through faith, ay may katapusan nito. Mayroon itong hangganan. May hangganan nito, pagdating ng rapture, tapos na ang form of salvation by grace through faith. After this, sa Revelation chapter 6, verse 3, ay darating agad ang sinasawag nilang Great Tribulation, which in those times, na lagi natin, nabanggit natin ang 7 great end-time events, in those times, ay pangalan na nila ang pantatak, itatatak sa mga maliligtas. Iba na ang form ng kaligtasan during that time kasi wala ng word, wala ng Bible that time. So, ang gagawin is akin nang nabanggit ito ng mga nakaraan ng mga programa natin ang patungkol sa pagtatatak ng kanilang pangalan, Yahweh at Yeshua, na kung saan ang mga anghel din ang magtatatak nito. Kung kaya, di pa man dumarating ang Great Tribulation, habulin natin na ang lahat ay makakita o makaunawa ng kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Bakit ba kailangan natin ang kaligtasan? Kung ating babasahin, yung ating bang preparation ngayon, hindi yan masama. Ating mga anak, piniprepare natin para sa kanilang future, no? Sa kanilang magandang future. Piniprepare natin sila, pinag-aaral. Tayo, naghahanap buhay para sila makapag-aral. Hindi masama yun eh. Kasi piniprepare natin sila sa kanilang future na hindi sila maghirap. Pero ito ang tandaan natin. May responsibility tayo bilang mga parents na dapat din turuan natin sila sa kaligtasan nila. Kung sa ating mga sarili, hindi pa natin alam ang kaligtasan, alamin natin ito, ang patungkol sa kaligtasan. Ang mga pangangaral ng mga pastors, ang mga pangangaral ng mga ministers pertaining to the salvation. You must listen to this good news of salvation. Why? Dahil ang ating ginagawa araw-araw ay dito lang to sa mundo eh. Once na mamatay ang tao, hindi na kailangan lahat yan. Wala na. Hindi na po magagamit ang pinaghirapan natin, ang kung ano pang ating mga preparation ginagawa sa araw-araw na ninineglect natin ang mga mabuting balita na pinangangaral ng ating mga lingkod, ng mga pastors, ministers, elders. Binabaliwala natin ang pagbabaliwala ng mga pangangaral nito ay nagdadala rin lang o atin dinalagay ang ating mga sarili sa ating kapahamakan. Dahil wala nang pag-asa sa susunod na mundo kung matapos man ang buhay natin sa mundong bago na ito. Ngayon, sa pangalawang mundo, actually, may bahagi tayo na hindi talaga namamatay. Kung makikita natin, ang isang tao namatay dahil sa sakit, kung ano-ano dahilan, kaya siya namatay, asahan natin, ang kaluluwa niya, mananatiling buhay, iyan. Buhay na buhay. Ano ang kanyang magiging buhay? Ang iyong kaluluwa, ano? May alam ka ba? Walang iba, kundi yung mga mabuting balita na pinangangaral ng mga lingkod niya, mga pastors, mga elders, mga ministers, about His Word. Ang salita niya ang magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung ang ating mga preparation ay para lamang sa buhay na temporal, tinitiyak ng Biblia na hindi tayo may magkakaroon ng ating buhay na walang hanggan na kapiling siya. Kapiling ang ating tagapagligta. Dahil wala tayong salita niya. Hindi natin iniisip ang mga pangangaral na patungkol sa kabanalan. This is our life in the second world
sa susunod na mundo, natatahakin ng bawat isa, ito ang ating magiging buhay. Huwag na huwag ini-neglect ang mga pangangaral patungkol sa salita niya. Maliban lamang dun sa mga nangangaral ng salita niya na inaangkin na siya na nga daw ang tagapagligtas, maliban dun. Ano? Kung siya ngayon na lumalabas, na nata-trial na nga, siya ang tagapagligtas. Napakabigat ng kanyang mga salita na binibitiwan na lahat ng mga pastors, lahat ng mga na sumusunod sa salita niya ay dapat kailangan dumaan sa kanya. Yung gagamitin niya ang gospel, ang mabuting balita para sa sarili niyang kapakanan, managot siya pagdating ng araw. Dahil hindi yan sa kanya. Bakit gagamitin natin ang salita na para sa ating sariling honor na galing sa kanya, dapat sa kanya lang i-address? At ito ay atin lahat tatandaan na ang buhay na ating tatahakin sa pangalawang mundo ay ang salita ng Biblia, ang salita ng Yahweh. Ang pagtanggap sa ating tagapagligtas na hindi naman nagbago. Nandyan pa rin ang pangalan ng Ama sa Yahshua. Yah stands for Yahweh. Shua stands for salvation, which has been mentioned na siya nga ang tagapagligtas. Ang Ama ang tagapagligtas, ang Anak tagapagligtas, they are one. Only in different person. Kung kaya't, maaring sa tingin natin ang mga pinapangaral dito ng mga ministers, ng mga pastors, ng mga elders, sa tingin ninyo ay hindi mahalaga. Nilalagay natin ang ating kaluluwa sa kapahamakan yan. Dahil sinabi na ng Creator, sinabi na ng may-ari ng langit at lupa. Paulit-ulit na sinasabi mula pa sa Genesis hanggang sa Revelation na ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan ay ang anak, ang mahal na Yeshua. Tanggapin ang kanyang mga salita. Ituloy ang inyong paglilingkod, bigyan ng panahon ang kanyang salita sa ating mga puso, sa ating mga sariling buhay, upang sa pangalawang buhay ay magkakaroon tayo ng buhay na kapiling niya sa kanyang presensya. Kapiling niya. Dalawa lang naman ang buhay na mayroon sa pangalawang mundo. Ang buhay na walang hanggan na sa impyerno o malayo sa presensya niya o wala sa presensya niya, at ang buhay na kapiling niya sa presensya niya for eternity, which is heaven. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai.
הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום ירושלים. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén. Ituloy po natin yung patungkol sa kaligtasan. Ang ibibigay ko sa inyo sa ngayon bilang pagpapatuloy sa ating programa ay yung 5 steps ng salvation. 5 hakbang o 5 bagay na dapat nating tandaan patungkol sa kaligtasan. Una ay ang tinatawag na pakikinig sa mabuting balita. Basahin po natin sa Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Kung mayroon po kayong Biblia, basahin po natin. Sabi rito, kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Mesiyas. Ang amin pong mga pinapahaya, lahat dito ng mga lingkod na nagbibigay ng mabuting balita sa lahat, dito sa radio, sa TV, at sa mga krusada at sa lahat. Yung bang nagsisimula dahil hindi naman marami sa atin, no, ang nagbabasa, so gumagawa ng paraan ang ating mahal Mesiyas na mapakinggan. Kasi ayaw mong magbasa ng Biblia, so nagpapadala siya ng mga mensahero sa pamamagitan ng television, ng radio, upang mapakinggan. Kahit na lang mahanap siya ng paraan, kahit sa tainga, kasi ayaw mo mang gamitin ang inyong kamay at inyong mata, at least mayroon siyang papadala mga messenger na mga lingkod niya na magsasalita sa radio upang ang iyong tainga na lang ang magagamit mo para lang mapakinggan ang mabuting balita. No? Anya? Kaya nga, sa Romans 10 verse 17, kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Mesiyas. Ganon din ang sinasabi niya sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 32. Narito, 8 verse 32 ng aklat ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito yung tinanong ni Pontius Pilate nang
Ano? Sabi niya, nung tinatrial na niya ang mahal na Mesiya, ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin ng katotohanan? Hindi sumagot ang mahal na Mesiya. Ang katotohanan ay walang iba, kundi ang kanyang mga salita. No? Kanyang mga salita na nagsasabi na siya nga ang ating tagapagligtas. Ang katotohanan na siyang magpapalaya rin sa atin. Kaya, kung ating tatandaan, ang mga turo niya sa Biblia, maging sa Hebrew, tingnan natin ang aklat ng Hebreo. Isa rin sa nagpapahayag patungkol sa kaligtasan ay ang aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6. Anya, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Yahweh ay dapat sumampalatayay ang Yahweh ay Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap sa Kanya. So, ibig sabihin, ang kaligtasan o ang mabuting balita o ang katotohanan na walang iba kundi ang Kanyang mga salita ay dapat pala natin hanapin. Mayroon tayo dapat effort na gagawin. Nandiyan na nga ang radio, nandiyan na. Pati papakikinig, bigla na lang i-off yung ayaw makinig. Diyan, kahit sa Facebook, nandiyan yung mga salita niya. Ibabrowse sa ibang panuurin. O kaya, ililipat-lipat ang station. Kasi, Biblia, no? Alam mo, pagdating talaga sa ating tagapagligtas, yung mga bagay na sa tingin mo hindi ka komportable, pero nagtumutukoy ito patungkol sa Kanya. At ikaw sa inyong pakiramdam, hindi ka komportable. Hindi ka komportable pakinggan ang mabuting balita. Hindi ka komportable sumamba dahil feeling mo, ayaw mo, hindi mo feeling comfortable ka. Ito, tandaan natin to. Pag ito na ang ating attitude, ito na ang ating ugali patungkol sa Kanya, asahan mo yan, ikaw na yun naghahari sa sarili mo. Ikaw na yun. So, saan ka ba pupunta niyan? Parang katulad lang yan ng nananampalataya ka nga. Saan? Sa iyong sarili? Sa iyong kasi ganito ang nasa isip mo, ganito ang pananaw mo patungkol sa relasyon mo sa Kanya. Mayroon kang sarili. May sarili kang iniisip kung paano mo gagawin. Hey, pagdating sa Kanya, hindi pwedeng ikaw ang nasusunod. Pagdating sa Kanya, hindi pwedeng tao ang nasusunod. Lagi siya ang nasusunod. Pagdating sa Kanya. Pagdating sa Kanyang mga katuruan, pagdating sa Kanyang utos, pagdating sa Kanya, bagamat, na naligtas tayo, hindi sa mabubuting gawa, kundi ayon sa ating nabasa kanina sa ating pananalig, tayo'y naligtas sa magitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita. Ang ibig sabihin nun, ang mabubuting gawa, ito ay bunga lamang na ikaw ay ligtas. Kasi ang kaligtasan, hindi natin ginagawa yan eh. Marami pa sa atin ang hindi nakakalam na ang kaligtasan natin ay libre, binigay sa atin. All we have to do is to accept our Savior, our Messiah, sa ating buhay. Tanggapin siya, paghariin siya. Yun lang. Tapos, mapapatawad ka sa kasalanan mo. Pero remember, may commitment ka. Mayroon kang commitment. Hindi nagtatapos doon.
may commitment ka, mayroon kang gagawin na you will try yourself na ang iyong pinangako sa Kanya, ang iyong pagtanggap sa Kanya ay hindi salita lang. Kundi dapat may gawa. Pero itong mabuti dahil mahirap, hindi tayo komportable pagdating patungkol sa Kanya at dapat lamang yun ay ating gagawin. Kahit hindi tayo komportable, gawin natin. Kung ayaw mo, hindi ka komportable, makinig sa mga pangaral, pilitin mo ang sarili mo. Kung dati ikaw ay mananampalataya at ngayon wala ka na doon sa church nyo, pilitin mo ang sarili mo na makabalik ka. Makabalik ka, makasali ka uli, sumali ka uli, kasi may commitment yung, dapat committed ka doon sa sinasabi mo na tinanggap mo ang iyong Mesiyas, ang ating Mesiyas sa buhay mo. Committed ka. Kung, ibig sabihin, ano man ang kahinatnan doon sa yung pagtanggap, ano man sinabi, magsamba ka, o di magsamba ka. Alam mo, yung mga ganun na mga ginagawa natin, hindi pa naman yan pwede yung pipilitin ka pa ng pastors, hihilahin ka pa, hindi mo gagawin yan. Kasi ang salvation is individual. At saka, kusang loob ka dapat. Meron ka nun. Kusang loob. Free will. May freedom nga tayo, pero ang free will, ang pagkukusang loob, kahit mayroon tayong kalayaan, ang pagkukusang loob pa rin ang tinitingnan para sa atin. Sa atin na maayos tayo sa Kanyang harapan. Kusang loob. Kusang loob. Yun ang una, no? Yung pakikinig. 5 bagay ito. Yung una nga yung pakikinig sa mabuting balita. It's either sa Facebook, sa radio, katulad nito, sa kung saan, ngayon sa multimedia. Pangalawa ay yung, ibabahagi ko sa inyo ang repent, yung pagsisisi. Yung pagsisisi, magsisisi ka, kung tatanggapin mo ang mahal na Yeshua, dapat marunong ka magsisi, no? Alam mo, ang pagsisisi ay katulad ng nakalagay sa Lucas, Kapitulo 13, versikulo 3, narito. Basahin natin. 13, Kapitulo 13, versikulo 3. Sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo. Magsisisi ay mga matay kayong lahat sa ngayon din paraan. So, ang mga bagay na mapalapit lang tayo sa ating mahal na Mesiyas ay dapat meron tayong attitude ng pagsisisi. Hindi naman talaga tayo mga matutuwid. Ano? Nahuhulog pa rin tayo kahit pa tayo tumatanggap sa ating mahal na Yeshua, nakikinig tayo sa kanyang mga salita, yung mga pangaral. Hindi talaga yung perfect na tayo. Anday nga ang Holy Spirit na siyang tutulong kasi alam nila hindi talaga kaya. So, kung may Holy Spirit ka, magre-remind sa Kanya. Pero kahit pang manandyan siya, minsan naniniglect natin siya. So, ang dapat na magagawa natin is yung matututo tayo magsisi. Yung attitude na nagsisisi ka. Diba sa Book of Matthew, tinuro yung ang pagpapatawad na 70 times 7, that is 490 times a day. If it is 70, let me say, 70 times 7. How much? I would like to, walang tigil. Walang tigil, no? Sa 70 times 7, walang tigil na pagpapatawad sa isang araw. So, kung tinuturo sa atin to, ginagawa niya to sa atin.
yung pagpapatawad. Dapat lang, nandyan tayo sa attitude na, pag naalam natin na nagkakasala na tayo, antimano, hingi tayo ng tawad. Sasabihin ng iba, na, ay, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang, ganun ng ganun, tungtupa na ito, yung kasalanan yung pa rin. No? Pero alam mo, darating ang oras niya na magsasawa yung kahingi ng tawad yun eh. Kaya, magsisigaw na yan, hingi na yan ng tulong na for deliverance na siya. Kasi napapagod na siya sa kahingi ng tawad. So, hihingiin niya yung deliverance. No? Makalaya na siya sa ganong klaseng kasalanan. Kaya, tuloy natin ang pagbasa sa sinasabi na pagsisisi pa rin. Sa pagsisisi pa rin tayo sa Acts chapter 17. Ito ang tinuturo sa atin. Acts 17 verse 30. Acts 17 verse 30. Sabi, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas nga ng makapangyarihan ng Yahweh. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Dahil masagana magbigay ng pagpapatawad ang ating mahal na Mesiyas. Kung kaya, importante pa rin na maging sa bawat oras o maghapon na kung ano man nagawa natin, pagdating ng gabi, manalangin tayo, magsisi tayo sa ating mga nagawang pagkakasala. And then, sa pangatlo, bigay ko naman ang pangatlo, i-confess mo ang iyong pananampalataya. Ayon sa Romans 10, sabi dito, Romans chapter 10, verse 10. Ayon dito, sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So, kailangan pa rin na i-confess natin. No? Confess natin ano ba ang cause ng pagkakasala mo. Confess mo sa Kanya kung anong nagawa mo, kasalanan. Kasi kung hindi mo yan i-confess, nakatago pa yan sa puso mo. So kung i-confess mo yan, ibig sabihin, naamin ka. Naamin mo ang nagawa mong kasalanan. So you need to confess it before Him. So, ganun din ang Book of Matthew. Matthew chapter 10. Ito rin ang sinasabi, chapter 10, verse 22. Ito yung 32, amen. That is Matthew 10, verses 32. Anya, ang sabi dito, pakinggan natin to. Magagandang mga pangangaral ito upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Sabi niya, kaya't ang bawat kumikilala sa akin, sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Diba? Ang iba nga nagba-Bible study, sasabihin pa, ano ba magpupulot nyo dyan? Hindi naman tayo makakahanap ng ikabubuhay dyan. Ay sinabi rito kung i-confess mo o baliktad yung kino-confess mo. Diba? Imbis na i-confess mo na siya, mahal mo, siya kailangan mo, tapos kino-confess mo na hindi mo siya kailangan. Saan ka makapupunta niyan? Dating ng araw, pagdating na ikaw ay mawala na dito sa lupa, kailangan pala i-confess, tapos na siya nga ang iyong tagapagligtas. Kaya, sa ating mamaya ng konti, magkakaroon tayo ng prayer, ng pagtanggap sa ating mahal na Mesiyas, sa ating puso. No? Pagkatapos, pag tumanggap ka, hindi nagtatapos doon. Maghanap ka ng fellowship center o church. Diyan, malapit lang sa inyo. Pag sanliko lang ng kanto, nandyan na yung church. Pasok kayo. Nandyan yung word, nandyan ang mga salita niya, pinangangaral ng mga pastors, ng mga elders, ng mga ministers. Pakinggan nyo. Habang, alam mo, yung mga dumarating na sa atin, di ba?
ang 7 great world in time events na nandito na tayo sa number 1 sa ayon sa Revelation chapter 6 verses 1 and 2. 6, 1 and 2, which is mild tribulation and gospel. Yung last, kumbaga sa ito na yung, alam mo, ito na yung tinatawag na huling hudyat ng mabuting balita. Kung kaya, manalangin tayo sa pagtatapos at mananalangin din tayo, magpapatugtog pa rin tayo ng awit, no? Pagkatapos ng prayer, panalangin natin ang sino man, saan man nakakarating ang broadcast na ito, manalangin tayo ng pagtangkap sa ating Mesiyas. Sumunod kayo sa aking panalangin. Amang Yahweh, narito ako. Nagpapasalamat sa mga salita na aking narinig at nananampalataya ako sa mga salita na aking narinig mula sa iyo at ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking dakilang tagapagligtas na dakila sa aking buhay. Patawarin mo ako, linisin mo ang aking puso. Pumasok ka. Tinatanggap kita bilang aking dakilang tagapagligtas at makapangyarihan. Salamat sa iyo. At ngayon, ako na lamang po mananalang. Amang Yahweh, salamat sa pagkakataon na kami nakapagpahayag sa iyong mga salita at aming dinadalangin ang sino man na tumanggap sa iyo sa mga oras na ito ay aming dinadalangin na sila'y magpatuloy dahil hindi lamang natatapos ang pagtanggap kundi sa patuloy at ang commitment na para sa iyo ay kanilang ibibigay. Salamat po sa inyo at maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat butil ng mga salita na napakinggan ng aming mga tagapakinig, mga manonood ng aming programa at patuloy ang inyong pagpapala sa mga presensya kung saan ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakataon na sila ay magtiwala at manatili sa iyong presensya. Salamat po sa pangalan ng mahal na Yeshua. Hallelujah. Amen. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Nindot nga magdaig sa ngalan mo, maghalat pa salamat tungod sa kaayo mo. Nindot nga magdaig sa ngalan mo, uban ng mga awit sa kalipay ug katasig, kay kini ang katuyuan nga kami